Napakasensitibo po ng kwentong ito. May lalaki nag-aalay ng serbisyo home service para magkabit lang ng bulitas sa ari. Kung ang iba nagpapa-home service ng manicure, pedicure o masahe, ibahin nyo ang service na ipinagawa ni Eugene. Hindi niya tunay na pangalan. Ang kanya kasing ipina-home service, pagpapalagay sa kanyang ari ng bulitas na kung tawagin, humps. Ang serbisyong ito, nakita raw niya online. Ito yung silicone hams bulitas. Sa mga mister, alam nyo ba kung legal at ligtas ito? Kinabitan ako ng bulitas ng barkada ko. Medyo nagbukol-bukol po siya, nagbabalat-balat. Para naman sa mga misis dyan, Kakapitan niya, laking-laki to. pabor ba kayo sa ganitong mga desisyon ni mister? Si Eugene, aminadong siga. At noong 2023, niyaya raw siya ng kanyang kaibigan na magpakabit ng bulitas. Walang anesthesia. Yung suklay na matulis, yung hawakan, pinatulis yun. Tapos yun ang pinambutas sa balat ng ari. Doon ipapasok yung stopper ng alak. Dinlagyan ako ng 2. Yun nga lang, hindi raw ito ikinatuwa ng kanyang misis. Hindi niya gusto kasi nasasaktan siya eh. Kaya pinatanggal ko. Ako mismo, iniiwa ko ng blade. Sa pakiramdam ko, parang hindi ko na maibigay yung satisfied sa kanya. Para sa akin, nakakadagdag talaga ng pagkalalaki. Para kang may sandata eh. Hanggang may napanood daw siyang video online ng isang lalaki na ang iniaalok na serbisyo, paglalagay ng iba't ibang uri ng bulitas sa ari. Bago natin, bagong produkto. Sabi niya sa akin, mura lang sisingilin ko sa'yo. Siningil niya lang ako ng 1.5. Si Eugene muling naengganyo. Nagkita na lang kami sa labas, mga apartel. Ang kanya raw pinalagay yung tinatawag na humps. Ipapasok din yon pero bilog siya para siyang ring. Silicone. Kaya hindi siya masakit. Ang kanyang hinire, pro o professional di umano ang datingan. Nagulat ako para siyang doktor. Mayroong box na ganyan. Iwala ako sa kanya kasi nakita ko sa TikTok, dami niya nang ginawa. Gumaling na mga 2 weeks. Tinesting. Aba, nagustuhan niya eh. Nung nagkaroon ako ng ganyan, yung pagmamahalan namin masyadong naging close lalo. Nakilala namin online ang nagkabit ng tinatawag na hump sa ari ni Eugene. Tawagin na lang natin siyang Bantam. Halos 1 dekada na raw niya itong hanap buhay. Wala raw siyang sariling klinik kaya ginagawa niya ang kanyang serbisyo sa hotel o sa bahay ng kliyente. Ito po yung mga gamit sa pag-install ng bulitas. Habang ang mga bulitas naman, ino-order pa raw niya sa China. Dito nanggaling yan. Dito nanggaling yan. Ito po yung klase ng bulitas na mga size. Crystal kasi ang tawagin namin dyan eh. Ito hindi po ito basta-basta mabasag. Ito yung ari. Kung titin ng yung balat dyan, balat. Daan ng bulitas. Isayin natin yung pagpasok dito sa, dito sa loob ng ari ng lalaki. Ilisan sa alcohol, tapos sa hiin, babalutan naman siya itong gasa. Bawal siya mabasa ng tubig ng ibindis. Isa sa mga satisfied daw na kliyente ni Bantam, si Martin. Hindi niya tunay na pangalan. Nabagamat kontento naman daw sa laki ng kanyang ari, hindi pa rin sila makabuo ng anak ng kanyang misis. Nagsasama kami ng asawa ko, 12 years na po. Wala pa po kaming anak. Hanggang sa nalaman ni Martin ang testimonya ng mga naging kliyente ni Bantam. Kaya nung nagpakabit ako niyan, nabuntis siya, nagulat ako. Siguro nga talagang malaking tulong sa akin yun. Kaya nabuntis ko yung asawa ko. Kaya si Martin nagpalagay, hindi lang isa, hindi lang din 2 ang nagpa-8-8 sa kanya, 8 bulitas. Mga pangbigatin niya na ano. Mga klase natin. Ayun yung mga sabi. Sa asawa mo na nagsisingil ko. Ito may design pa. Ayun, pang 5 yan. Okay na? Sinubukan namin mag-asawa. Una, talagang medyo nasaktan kasi nga nagulat kasi nagbago po yung taba, yung size niya. Sabi ng asawa, baka pwedeng mabawasan lang. Bari 4 na lang po natira. Ngayon, okay naman. Saya naman po. Satisfy na parang ganun. Sinusubukan po namin magkaroon ng anak. At ayun naman po, may nabuo naman kaya lang hindi lang po talaga na-develop.
Ang bulitas ay hindi nakakatulong para makabuntis ang isang lalaki. Ang nakakabuntis talaga sa babae is yung punla ng lalaki. So depende rin sa quality ng sperm niya. Para sa akin kasi, yun lang kasi yung paniniwala ko. Ito na lang yung sagot sa akin eh. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Nasa sa inyo yun. Ito yung aking paraan. Kahit kargahan mo pa na marami pala pagka may anesthesia, walang sakit. Ang nagkakabit ng bulitas na si Bantam, hindi raw doktor, wala rin daw siya sa anumang medical profession, kundi dating family driver. Ngunit dahil daw sa kanyang bisyo, tumamlay ang pagsasama nila ng kanyang misis na si Lisa, hindi rin niya tunay na pangalan. Lasinggero kasi yan siya dati. Dahil lasinggero siya, hindi kami active sa pag-ano. Yung ari na natin, medyo kulang sa size. Yun nga yung nag-advise sa akin, magpalagay ako ng bulitas. Tinuro niya yung nag-isol sa kanya, yung isang doktor, sa QC. Pero bulitas kaya 2K. Kaya si Bantam naghigpit ng sinturon. Nakaipon ako ng 8K, magpapalagay ako ng 4. At 3 days, tinisting ko na. Excited. Mas madalas din kami sa kama. Nanumbalik naman yung sigla. Pero ang bulitas daw na ikinabit sa kanya, nagkaaberya. Natanggal yung dalawa, kasi napunit yung tayo. Gusto ko ipakabit, bayad uli. So, hindi na ako bumalik. Para remedyohan ito, siya na lang ang gumawa. Nag-DIY o do-it-yourself. Ako na mismo, anesthesia sa ari ko. Ako na mismo, kabit na yung sarili. Paisa-isa, pag gumaling, ayun, pagka nagustuhan, dagdag. Hindi ko na din siya mapigilan. Kasi minsan din, hindi siya matigasan. 14 pieces yung bulitas sa ari ko. Yung dosi doon, ako na mismo nagkakabit. Sinabi ko sa kanya na wag niya niyang dagdagan. Masakit na. Taong 2020, tumigil si Bantam sa pagiging family driver hanggang nagkaideya siyang gawin ng negosyo ang paglalagay o pagkakabit ng bulitas. Doon ko na in-offer sa mga kapwa ko, family driver. Gusto ko lang yung maiba yung 6 life nila. Pinakaunang customer ko, kaibigan ko. Yung mga 50 plus na yung edad na yun. Kaba, ilang. Nahawa ka ng ari ng ibang lalaki. Naiilang ako. Ipakita natin yung klase ng materials natin. At naisipan pa niyang gawin itong content online para ialok na rin ang kanyang serbisyo. Halos araw-araw na may client ako ng time na yun. Madalas yung security guard, saka yung call center, agent. 62 ang pinakamatanda ko na nilagyan. Yung singil ko doon, presyong sabaw-sabaw lang. 500, 1K, pang anesthesia lang. Ginawa na rin niya home service. Halos naikot ko na yung buong Pilipinas eh. Bawat siyudad may GC. Cagayan de Oro, Davao, Jinsan, Cotabato, Bacolod, Iloilo, Tugigaraw, Baguio, Ilocos. Sa hotel po ang meet up dyan. Ano ba, taga-Davao ba? Batang Pangasinan ito, ganda lalaki. Nag-boom yung pangalan sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Yung mga OFW na galing sa ko, nakikita nila yung pag-uwi nila, papalagay na. Ulo ka lang, gamaso na. Dahil daw sa hanap buhay niyang ito, napag-aral ni Bantam ang kanyang mga anak. Yung isa, nakapagtapos kursong secondary education. Pangalawa, graduating sa kurso niyang culinary. Pero nang sumangguni kami sa isang eksperto, anya ang iniaalok na serbisyo ni Bantam, lubha raw napakadelikado. Madaming komplikasyon na pwede mangyari. Unang-una, yung pagdudugo, lalo na kung mali ang parte ng balat ang pinaglagyan nila. Pangalawa, yung infeksyon. Pwede magkaroon ng erectile dysfunction later on kung talagang sobra ang infection sa ari nila. Bagay na sinapit ng tiga Palawan na si Ruel matapos siyang makailang beses na paglalagay at tanggal ng bulitas at hump sa kanyang ari na impeksyon ang kanyang pagkalalaki. 2008, kinabitin ako ng bulitas ng barkada ko. Gamit lang po yung sipilyo. Nagkaroon ng pangangati talaga. Medyo nagbukol-bukol po siya ng konti. Tapos may sugat ng konti, parang sa tuli. Nagbabalat-balat. Tinanggal ko po yun sa pamamagitan ng blade. Pinagaling lang namin ng mga 5 buwan bago namin makilala siya yung installer. Isa lang yun kinabit sa akin na mahaba. Paikot. Para po siyang, para siyang kwintas. Mas lumala pa raw ito dahil ang minsan niyang inilagay sa kanyang ari, hindi bulitas kundi pinatigas na sealant na nabili niya sa hardware. Meron pong expiration yung sealant na yun. Pag nakikipagtali ka na, yung muscle medyo masakit na. Ang hiling ngayon ni Ruel, tuluyan na itong matanggal. Actually, hindi naman talaga kailangan ito.
Huwag na kayong magpalagay. Konting pagkakamali, ang laki ng magiging problema. Plastic man o metal o glass, prone pa rin to sa infection. Sariwa pa yung sugat. Pag ginamit agad sa pagtatalik, pwede magkaroon ng sexually transmitted infection. Kung grabe talaga yung infection, kailangan mong putulin. Hindi naman talaga to medically advised. Wala naman tong idudulot na mabuti sa pagkalalaki ng isang tao, lalo na sa kanyang sexual performance. So, walang doktor na gumagawa ng paglagay ng bulitas. Ito ay illegal at kinukonsider namin medical malpractice. Kung makakasakit dahil sa maling pagproseso, pwede siyang makasuhan din ng mutilation o kaya pwede siyang makasuhan ng serious or less serious physical injury. Yung illegal practice of medicine, 1 to 5 years na pagkakulong doon sa less serious physical injury, depende, can ranges from arresto mayor to presyon correctional. Bagamat alam ni Bantam na bawal sa batas ang kanyang ginagawa, ito lang daw ang alam niyang paraan para makaraos sa buhay. Sa loob ng 24 years ako nag-drive sa pamilya. 20,000 aman. Batang Pangasinan ito, ganda lalaki. Sa bulitas, yung 20, isang linggo, kuha na eh. 5 years ko nang ginagawa. Pinapatuloy ko na walang nagreklamo. Kaya sinuportahan ko na lang siya. Ay, kaysa magnanakaw. Sabi mo, kaysa magnakaw kayo, kaso itong pinasok mo, illegal din na trabaho. Oo. Hindi mga kaya. Gusto nila eh. Sila naman ang malapit. Pag nakatapos yung anak ko, magpahinga na. May mga ibang lalaki kasi na nagkakaroon ng insecurity sa size ng kanilang genitals. Wala tayong judgment sa mga taong may bulitas. Lahat naman yan personal choice natin. Ang totoong foundation ng isang relationship ay ang pagkakakilanlan nyo sa isa't isa. Ang sex ay pampatapang, kumbaga ng timpla, pero hindi pwedeng mag-survive ang isang relasyon ng puro physical lang. Kailangan kilala mo ang kapartner mo, and more importantly, kailangan meron kang maayos na commitment sa kanya. Hindi lahat ng madaling ipasok dapat subukan, lalo na kung mainit sa batas. May design pa. Ayun, pang-5 yan. Huwag itaya ang kalusugan sa kapusukan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.